Good evening everyone. It's been a long time nung mag-vlog ako regarding sa toys at I think bigyan ko kayo ng update kung ano na yung mga nadagdag at nangyari dito sa toy room natin. So marami nagre-request sa akin kasi maraming into Crowsworst. So maraming natuwa sa mga lumang vlog ko regarding dito. So explain ko lang kasi matagal na ring na-stop yung production ng Crows Toys, yung line niya. So maraming into Crows ngayon na naghahunting mga newbies. So share ko lang ulit yung Crows collection ko para sa inyo. Alright, so nakababa lahat ng Crows worst figures ko dahil naginis tayo ng cabinet. So dito na siya nakalagay ngayon. So dati dito siya. Pero nag-downsize muna tayo ng space. Kasi nga sobrang daming toys dito sa toy room. So anyway, pakita ko sa inyo yung mga figures. So ito mas updated na siya kaysa nung sa dati. Dahil I think nung huling vlog ko is may hinihintay pa ako mga 10 figures ata. So hindi ko na alam kung ilan yung nadagdag, pero ito yung mga sinauna natin. Wait, adjust ko na yung camera. So ayan. So para sa mga upcoming toy Crowsworst collector, so medyo kailangan nyo ng mahaba-habang pasensya para makahanap ng mga figures na tulad nitong mga to, since nagkakaubusan na actually. Medyo nakikita ko dahil nararanasan ko rin na medyo pahirapan ng makahanap ng Crows figures. Maliban na lang kung may magle-let go ng mga collectors. So syempre shoutout sa Crows X-Worst Philippines. So maraming nahihilig ngayon dito sa Crows. So yung mga bago pa lang na nahuhook. So medyo tiis at tiyaga-tiyaga lang. So ganun din naman kami nung nag-start kami mag-collect. Talagang tiniis namin at nag-aantay ng mahabang panahon para makakuha ng mga figures na to. So sa akin wala akong kasilanan sa figures. Hindi importante sa akin, paulit-ulit kong sinasabi, kung yung mga rare or mas mahal na version nitong mga to. Ang importante sa akin lagi is makumpleto ko yung mga characters, lalo na yung mga nagustuhan ko sa manga. So ito yung mga TFOA ko. Syempre ang daming kulang, pero wala tayong magagawa. Medyo pahirapan. So siguro pag may nag-let go or kung abot kaya ng budget, pwede tayong magdagdag ng mga wala pa tayo. Pero I'm happy naman din. Tapos ito yung mga Sando Boy version, mga casual look. Ito yung mga doubles natin. So syempre ito yung mga characters na importante sa art ni Hana. So wala ako ng kakambal nito. Pero kompleto tayo ng Umehoshi family. Ayan. So from Crow Zero to Boya Arc, Ebizuka Trio, Bulldog, Old School Rindaman, Van Presto, kompleto tayo ng 6. Anim nga ba? 7 sila actually. Tapos tinanggal natin lahat ng stand yan kasi agaw space. So yan, nakompleto natin yan, Van Presto. So 7 lang yan, kaya kinumpleto natin. Ito yung mga 1/6 scale, 3 lang ang meron ako. Boya, yung red jacket variant, Hana, at Takeda Kosei na 1/6 scale. So shoutout kay Mark Lionel dun sa Takeda ko. Tapos ito yung 3 Kings, Amo, King Joe, tsaka Seaton, Mayumi and Jinai. Tapos yung tropahan nila Parko. Syempre ayan, Parko and the Dangers. Ayan.
So, pasensya na kung hindi ko muna madi-display. So, matinding palaisipan ang gagawin ko para mapagkasya tong mga to dito sa bagong paglalagyan natin. Pero nilinis ko yan dahil grabe na yung alikabok. May mga figures dito na lagkitin. So, yun yung mga first release, mga, kumbaga, mga version 1. So, ito yung mga bago-bago ng dive. So, kung tutusin sa group, sa Crosswars Philippines, madami doon na talagang mga kolektor na nag-spend ng maraming salapi or may budget para makuha yung mga hard to find. So, tayo naman is basta makumpleto natin yung characters. Hindi ako maselan. So, I think napadami ang bili ko nung pandemic. Nagpapasabay ako kasi sa mga toy hunters nating kaibigan from Japan na makagrupo rin. So kung di dahil sa kanila, hindi ko makukuha tong iba. So ang dami ko pang gusto na characters na ang hirap na bumili. Kung meron man, mahal na. So I don't know, hindi ako ganong makakapag-invest pa pagdating sa cross dahil kontento naman ako eh. So ayan, kung yung full view. So, ayan yung mga cross figures ko. So, yung iba yung mga bubble heads. Yung mga crazy heads natin na cross nandun sa baba. Ayun, papakita ko na lang din yan. So, ito yung update ng collection ko. So, problemahin ko pa kung paano siya pagkakasya yung lahat dito. Pero, naiporma ko na yan. Gusto ko lang talaga yung magandang presentation para naman masarap pa rin tignan yung mga cross figures. So, isang pasada. Para sa mga newbie dyan, tiyaga-tiyaga lang. And who knows, may magbitaw bigla. Nakakahabol at makakahabol din kayo. Kami naman is yung nangolekta kami nito, hindi naman namin kagad nakuha ng biglaan na maramihan. So marami ring tawaran, pakikipag-usap, tsambahan. Yan. So masasabi ko lang sa collection na to is worth it siya. Bakit siya worth it? Kasi tulad nga ng sinabi ko, matagal nang nag-stop yung production nito. That's why hard to find na siya. Rare and hard to find. Pricey. But, you know, sa mga nakakaalam at mga kolektor nito, alam natin kung anong mga grill dyan. So, maaaring makachamba kayo. Meron kayong mga kakilala. Makakuha kayo ng mura. And ganun talaga ang collecting. At yun. Sana na-enjoy nyo to, ang mga pinakita ko. Alright. So, yung iba ko, dito nga pala sila napunta sa ngayon. Since kinailangan ko ng space, so nag-downgrade tayo. Napunta sila dito sa luma kong stante. So, ito yung mga bubble heads. Mga mini bust. Yung big heads, tsaka yung mga 3.5 inch na may mga motorcycles. So ayun yung boya natin na malagkit na 1/6 scale. Nilagay ko na dyan. Dito rin yung mga Busosoko figs natin, other delinquent figures. So dito ko muna sila nilagay sa baba. So dati kasi kung natatandaan nyo sa vlog, sama-sama sa isang stante lahat ng crows ko. So tulad nga niyan, hindi lang naman din crows ang kinokolek ko. Kaya kinailangan ko ng mga space. So para magkaroon kayo ng idea, pakita ko na rin yung space. So yung dating stante is andito. So dyan ko nilipat lahat ng mga luma kong Marvel figures. Toy Biz, Zadies, basta yan yung mga iba't ibang superheroes. And then dito is puro Hulk. Yan yung mga Hulk ko. So marami akong Hulk talaga. I'm a
Hulk collector. Favorite ko yan, si Hulk. So, I think first time ko yatang ipakita to sa vlog ko, itong mga Hulk, or I don't know, nakalimutan ko na. So, yung top and second layer is syempre puro Iron Man. I'm also a huge fan of Iron Man. So, ito yung mga ZD toys. So, kinokompleto ko ngayon is yung House Party Protocol. So, I think 4 yung inintay ko na bagong i-release ng ZD Toys. So, after ng 4 na yun, marami pang iba. Dito naman sa baba yung mga War Machine, ibang Marvel Legends. So, mga set characters katulad nila Happy, Ironheart, Punisher, War Machine, Battle Damage na Hulkbuster, and then dito sa gitna yan. At ito yung mga classic Iron Man natin. So dito lahat nakalagay dati yung crows ko. So kinailangan ko yung space kasi mas marami itong mga to. So sa taas meron pa yan, mga Hulk ko and Iron Man. Tapos dito naman yung mga Dragon Ball Z, Dragon Ball, mga Arc. So yan. Tapos yung mga 1/6 scale, mga halo-halong custom, etc. Dito lahat. Syempre, mga motorcycle rider yan. Tapos, eto naman yung Toy Story section ko. Ayan, hindi ako masyado mahilig kay Buzz Lightyear. So, ayan. Tapos, ito yung mga Sofubi. Halo-halo eh. So, may mga vinyl toys dyan. Designer toys. Mga Mario, art toys, etc. Random vinyls. Voltes 5, syempre, hindi mawawala yan sa edad natin. Yan, mga Voltes 5 lahat yan. Diba? Ito yung mga 18-inch ko. Yan, mga Hellboy, Crows. So, ayan, halo-halo talaga yung collection ko. So, ano, mga Ultraman, Kaijus. Diba? Dito sa isang banda is mga bands, action figures, mga toys, Misfits, Descendants, punk rock tayo, hardcore punks. Dito rin limited yung mga fan ko, bang gusto ko lang yan. Tsaka yung mga Ultraman, diba? So 13, etc. Madami pa. So may studio ko, may mga toys din ako doon. So sa ngayon itong toy room ko lang muna ang pinakita ko, para lang may glimpse kayo ng ano, kung ano yung mga kino-collect ko. So syempre dito marami rin yan, mga mga Dragon Ball. Syempre sino ba hindi magmamahal dyan, kapanahonan natin dyan. Teenage Mutant Ninja Turtles, iba-ibang version, comics, animation, series, movie, etc. So marami yan. So yun pala guys, mag-comment kayo kung ano yung gusto nyong ipakita ko next time, kung anong tingin yung magandang i-flex natin sa vlog, okay? Ayun, so syempre bago matapos tong vlog is flex ko lang tong business namin, syempre Dr. Nerd House. So last vlog is ipakita ko na tong bagong business venture namin. So panoorin nyo na lang po para makita. Kung kayo ay taga Bacoor, Cavite, pin nyo lang is Moto Hooligans Garage or Dr. Nerd House mismo, dadali na kayo dito. So kung hanap nyo is mga vintage toys, mga new releases, mga vintage memorabilia, items, etc., nandito po lahat. So parang malaking man cave namin to, kaya sigurado mag-enjoy kayo. Tapos meron din kaming food business, which is yung Pulutan by MHG. So every Thursday to Saturday open kami dito, at try nyo yung food namin. Kumbaga makakabili ka na ng laruan, makakain ka pa ng masarap.
At syempre, very affordable. So, check out nyo to. Check out nyo yung page namin. Madalas kami mag-post doon kung ano yung mga bagong dating or mga bagong paparating na mga toys dito. So, para sa mga collector, invited kayong lahat dito. At syempre, magkita-kita tayo. At maraming salamat sa nanonood ng vlog. Alam ko medyo nawiwirdoan kayo kasi biglang nag-shift yung content natin. Pero ito yung kinahihiligan ko. I'm into collecting, so bakit natin sasayangin yung vlog? So ipagpatuloy na lang natin since wala na yung shop. Tuloy natin dito sa toy store. So ayan, and I think maraming mag-enjoy dito kasi maraming collector sa inyo. So kahit mga bike enthusiast dyan, I think may mga collection din yan. So ayan, punta kayo dito. At magkita-kita ulit tayo next vlog. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo tong episode natin. At yun lang po. This is The Goon, and I'm fucking out.